Nagmadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Pagsapit ay 8 araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Sa mga manunulat ng Ebanghelyo, tanging si San Lucas lamang ang nagkwento sa atin tungkol sa pagdalaw ng mga pastol sa batang si Jesus. Ang mga pastol ay mga mahihirap na taong hindi binibigyang importansya sa lipunan. Gayunpaman, ang kapanganakan ni Jesus ay nagdulot ng pagbaliktad ng mga bagay. Naging mahalaga ang mga hindi pinahahalagahan. Alam ng mga pastol ang kanilang pangangailangan sa Diyos at malugod nilang tinanggap ang kanyang pagsilang. Nabanggit din na hindi lubos na nauunawaan ni Maria na ina ni Jesus ang lahat ng nangyayari, ngunit tinanggap at pinagbulay-bulayan niya sa kanyang puso ang presensya at pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, at siya'y tumugon na may pagtalima ng pananampalataya. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, sa wakas, sa pamamagitan ni Maria, sinisimula ng Espiritu Santo ang pakikiisa kay Kristo para sa mga tao na siyang minamahal ng Diyos. At ang mga mabababang loob ay siyang unang tumatanggap sa Kanya. Ang mga pastol, ang mga mago, si Simeon at Ana, ang mag-asawa sa Cana, at ang mga unang alagad. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang binibigyan ng espesyal na lugar ay ang lahat ng mga hindi mahalaga sa lipunan ng mga Hudyo, tulad ng mga babae, mahirap at may sakit, mga bata, makasalanan, at maruruming tao. Kabilang ang mga pastol dito na dahil sa kanilang trabaho ay hindi nakasusunod sa mga batas at regulasyon, kaya tinuring na marumi at hinahamak. Gayunpaman, ang mga mahihirap na pastol na ito ang pinili upang maging unang makarinig ng mabuting balita ng kapanganakan ni Kristo, at hindi ang mahahalagang tao sa Jerusalem tulad ng mga saserdote at mga pinuno noon. Ipinakita ng mga anghel sa mga pastol na ang pagsilang ng tagapagligtas ay talagang para sa kanila. Nais ni San Lucas na matanto natin na ang mabuting balita ay hindi mabuting balita hanggang sa ito ay talagang mabuting balita para sa mga mahihirap. Si Maria bilang tagapagdala ng mabuting balita ay binigyan diin ni San Lucas ang patuloy ng pakikinig at pagtanggap ni Maria sa salita ng Diyos. Ito man ay direkta o dituwirang dumarating sa kanya, tulad ng sa mensahe ng anghel o sa pamamagitan ng mga salita ng ibang tao o sa mga ordinaryong pangyayari sa buhay pampamilya. Ganito ang katangian ng alagad. Hindi man lubos na nauunawaan ni Maria ang implikasyon ng nangyayari sa kanya, ngunit nagtitiwala at bukas siya sa Diyos. Malinaw sa Ebanghelyo ngayon na nakita ng mga unang Kristiyano si Maria bilang halimbawa ng pananampalataya, pagkadisipulo,
at sinubukan nilang sundan ang kanyang halimbawa. Ito rin nawa ang makita natin sa kanya. Kung gusto nating mamuhay bilang kanyang mga anak, ito ay dahil si Jesus ay naging kapatid natin sa pamamagitan ng oo ni Maria. At sa krus, ibinigay sa atin ni Jesus ang kanyang ina bilang ating ina. Sa Biblia ay ipinapakita si Maria bilang una at perpektong disipulo ni Jesus na dapat tularan ng lahat ng kanyang mga alagad. Paano tayo magiging katulad ni Maria sa pagiging alagad ni Jesus? Maging matibay at malakas sa ating pananampalataya, kahit sa mga sandaling hindi natin lubusang nauunawaan ang mga pinagdaraanan sa buhay. Ikalawa, maging tagapagdala ng mabuting balita sa araw-araw. Sa dami ng mga katiwalian at mga kasinungalingang nakapaligid sa mundo natin, ngayon sikaping manindigan sa katotohanan, magdala ng positibong pananaw sa buhay, magbigay ng pag-asa at magpadama ng pagmamahal. At ang ikatlo, maging sensitibo sa pahayag ng mabuting balita na dumarating sa ating buhay upang makapagbahagi tayo lalo na sa mga di masyadong napapahalagahan ng lipunan.